Hello guys, good morning! It's me again, Tunette. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag-vlog kahapon kasi super duper ingay po dito sa labas. Gawa ng may ginagawa po yung Maynila. Hindi ko alam, nakakaano na kasi ilang taon na po ito, yung Maynila. Dapat last year pa matatapos na, hanggang ngayon hindi pa rin po tapos. Kaya, ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung Maynila. Wait lang, mahirap. Ayan, yan yung Maynila guys. Hanggang ngayon hindi pa rin tapos. Tapos, grabe guys, napagkadilim ang panahon ngayon. Sobrang dilim, bumagsak ng ulan. Pero, ganun pa din, madilim na madilim siya. As in. Naway mamaya pag uwi natin ng Cavite ay hindi na po siya bumagsak, pero pag bumagsak ang ulan wala tayong magagawa, babagsak at babagsak talaga siya. Meron ako dito guys bigas, binigay ni madam kahapon, ayan, galing tong Isabela. Ganun yun, pag may deliver sa kanila na bigas, nagbibigay talaga yun sa amin para sa pangkonsumo namin dito araw-araw sa butika. Bihira ka na lang talaga makakita ng mga employer na ganyan, na concern sa'yo, lalo na ng pagpapagkain. Sila hindi, hanggat meron makain, sige go. Wala silang pakialam, basta't kinakain mo, hindi mo lang siya tinatapon. Ganun sila. Ganun, pasalamat kami sa kanila dahil nakatagpo kami ng employer na sobrang bait at concern sa mga employee niya. Kaya, sabi ko nga sa inyo, dapat pag mga trabaho na ganito or kung saan man kayo nagtatrabaho, lalong-lalo na pag ang employer nyo is sobrang bait, nako, mahalin nyo trabaho, pati na employer nyo. Kasi, at the end of the day, papasalamatan at papasalamatan din kayo niyan. Kasi proven and tested ko na dito sa employer namin. Ilang taon na rin ako dito. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Kasi nga, sobrang bait talaga. Wala akong masabi, pati mga anak niya. Pati yung amo ko. Kumbaga, ano lang kami, parang barkada lang ang turingan. Walang sinasabi na favoritism, mga ganun-ganun. Doon na ako talaga yung nagmamanage dito, wala yun. Hindi ko naman kasi iniisip na porkit ako nagmamanage, iba na yung trato sa akin. Ayoko nang ganun. Dapat fair lang. Kahit pa baguhan ka, ako medyo matagal na, fair lang. Parang family lang din para kahit pa paano maging maganda yung samahan. Walang samaan ng loob. Yung mga tipong ganun. Kasi pangit naman yung mga ganun na magkakaroon tayo ng samaan ng loob, inggitan. Hello? Para lang tayo nagtatrabaho. Yun lang. Kaya nga, parati kong sinasabi na love your work as much as you love yourself. English! Hindi nga guys. Ganun naman talaga. Kinakailangan mahalin mo yung trabaho mo. Doon na ako, kailangan natin kumita ng pera. Pero kinakailangan wag lang puro iisipin natin na kung ano yung makukuha nating sahod. Hindi. Paano ka sa sahod kung wala kang benta, di ba? So, kinakailangan, isipin mo din kung paano at anong dapat mong gawin para maging maganda yung kinalabasan ng trabaho mo. Kung ito ba ilalago or hindi. Kasi, kung ikaw mismo na employee ka, na wala kang ginagawa, walang mangyayari sa trabaho mo. Walang mangyayari sa kumpanya na pinapasukan mo. Kasi hindi ka concerned, hindi mo mahal, at wala kang paghahalaga at concern sa trabaho mo. Para kumita ka at para rin kumita yung employer mo, give and take lang po yan. Hindi naman po masama na kahit papano mag-suggest ka or kung ano man yung mga opinion mo, sabihin mo sa kanila para alam nila at subukan kung yung mga option at saka yung mga iniisip mo na dapat para sa company, kung maganda yung outcome.
Pag maganda yung outcome, edi mas maganda, nakatulong ka na, di ba? So, magiging masaya yung employer mo, magiging masaya yung company, lalong-lalo na magiging masaya ka. Kasi nga, dahil sa ginawa mo, gumanda at umayos yung kampanya or kung anong mga establishment na saan ka nagtatrabaho, di ba? Maganda kasi sa feelings, guys, na nakatulong ka na at lumago yung kumpanya dahil sa iyo, 'di ba? Kasi pangit naman 'yun na nagtatrabaho ka after ka na sahod. Wag mong isipin 'yun. Oo, nandoon na ako, kailangan nating kumita. E paano ka kikita kung hindi ka kikilos, hindi ka gagawa ng paraan para lumago yung isang kumpanya kung saan ka nagtatrabaho? Kung puro ka lang sahod, after ka na ng sahod, wala ka namang ginagawa, edi lalagpak yung kampanya or kung anumang establishment na gusto mong pasukan. Kaya ikaw guys, ikaw, mahalin mo trabaho mo para maging maganda yung buhay mo. Kasi pag puro ka lang pera, ay naku guys, sinasabi ko sa inyo, walang mangyayari sa inyo. Kasi puro talaga. Puro ka pera ka lang ng pera. Wala kang iniisip kundi sarili mo. Iniisip mo lang kung paano pagkikita. Iniisip mo kung paano kakakain. Paano naman yung employer mo. 'Di ba? Kaya nga sila gumawa ng isang business para din sila kumita, para din sila mabuhay. Hindi lang ikaw ang dapat mabuhay. Dapat pantay-pantay kayo lahat. Huwag kang mag-isip ng ganyan, kasakiman yan, puro lang myself. Paano naman yung tao na nagtayo ng kumpanya, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat, pero meron talaga na after lang sa sweldo, after lang kung ano makukuha nila, wala silang pakialam, hindi sila concerned kung ano man ang nangyayari sa paligid nila, di ba? Kaya mag-isip-isip ka na. Dapat mahalin mo yung trabaho mo para maging maganda yung kinabukasan mo. Hindi yung puro ka lang kabig ng kabig. Pero guys, sa totoo lang, madilim talaga. Uulan na naman to guys. Paano ako mamaya makakauwi ng Cavite? Joke lang. Pero, hopefully, kahit man umulan siya ng bahagya, okay lang. At least, makakauwi na tayo mamaya. Diba? So, ayun guys, ganun pa rin po, kinakailangan po lang mag-ingat kasi may bagyo nga po kung saan man tayong dako ng Pilipinas na may bagyo, mag-ingat-ingat po tayo guys. Huwag po tayong padalos-dalos. Kasi although, yes, tayong mga Pilipino, kahit papano, kahit may bagyo, nandiyan pa rin yung attitude natin na maging masaya. Pero sana naman, pag may mga bagyo, much better na huwag na kayo pong lumabas kasi mahirap na baka mamaya kayo pa ang mapaano habang nandiyan si bagyo. 'Di ba? Kaya sa muli, maraming salamat. Ito pong muli si Tonet. Thank you for supporting my YouTube channel. Until next time po. Bye-bye.